Hi mga ka-Choy! Welcome back sa ating Choy Nori series. Etong modification na to, i-release na natin dahil maraming nagantay at maraming nananabik sa ating video na to. Especially dito sa Racing Pulley modification. At take note, ang aim o yung goal natin sa pagbuo ng ating racing pulley is to achieve number 1, part replacement. Dahil alam naman natin na unti lang ang part replacement ng Choy Nori. Kung wala tayong part, bakit hindi tayo gumawa? Number 2, cheaper part dahil mas mura nga naman ang locally produced part kaysa sa mga OEM part na nanggagaling pa sa Japan. Number 3, part availability dahil gagamit tayo ng mas common motorcycle part na ating imomodify at ikakabit sa ating Choy Nori. Number 4, improved transmission delivery na ating i-discuss ngayon dito sa vlog kung paano nito ma-achieve ang better acceleration and better torque. Ano naman ang advantage ng ating overrange variator? Number 1, bigger diameter variator which is equivalent to higher gear ratio. Number 2, bigger gear ratio means more leverage and leverage is the key factor to produce torque. Number 3, more aggressive flyball ramp to help achieve top-end power. Ano naman ang disadvantage ng ating overrange variator? Isa na dyan yung heavier than stock dahil alam naman natin mas malaki siya. That anything heavier rotating mass is equal to power loss. Pero don't worry dahil small effect lang ito or almost no effect if yung Choy mo is well conditioned, well tuned at walang compression leaks. Big factor pa rin yung rider weight than heavier variator. So kung gusto mo mas bumilis ang Choy mo, magpabaos ka lang ng timbang, yun ang pinakasimple. So let's go! Discuss na natin yung measurement value na ating kailangan para ma-produce ang ating racing variator. Let's go! Upang masimulan ang proyektong ito, kakailanganin natin ng ilang materyales. Ilan lang dyan ang MTR brand racing drive face na para sa Suzuki SkyDrive 125, MTR brand racing variator na para naman sa Honda Beat carb model. At para maikabit natin ang overrange variator, magpa-fabricate tayo at mag-oversize ng bushing para dito dahil hindi na uubra ang stock bushing. Take note na para makopya ang modification na ito, need natin ng measurement values ng aking nagawang variator na siya naman nating ibibigay sa machine shop. Ang mga measurement values na ito ang kanilang susundin sa pag-reface at pag-reangle ng ating pyesa. Huwag nyo na lang pansinin ang dismouth na pagkagawa ng machine shop na pinagdalhan ko. Baguhan pa lang kasi ang tumira pero dapat kagaya ng nasa video. Ito ang side-by-side comparison ng stock at overrange variator. Mapapansin nyo na malaking difference ang dalawa, especially sa diameter. Ito ang logical explanation bakit bigger is better. Bigger diameter is equivalent to higher gear ratio, and bigger gear ratio of variator is equal to higher top-end power. Same as front sprocket of manual motorcycles, the bigger, the higher the top end, and the bigger the rear sprocket, the more torque it will produce. Teka, paano nangyari yun? Ito ang isang simple example para dyan. Look at this torque wrench. If A has short distance from B, it is harder to turn the wrench. But if A has long distance from B, it is easier to turn the wrench. And that is because of leverage. Isang advantage naman kung ikaw ay gagamit ng racing variator ay yung mas aggressive flyball ramp nito. Aside from the variator degree angle, the aggressive flyball ramp also help to reach additional range for the variator to push forward. That will help to achieve maximum belt play which is equivalent to higher gear ratio. So ayan, we are done for the logical advantages ng ating modification. Please prepare a pen and paper to take down and note the following measurements.
If you done the machining correctly, you should have a gap measurement of 15 mm, which is closely same as the thickness measurement of an almost brand new stock drive belt. So that's it. If done correctly, ang mga measurements na yan ang magdidictate ng result ng inyong modification. Also, feel free to do your own measurement value, fly ball weights, and experiments. Based on my actual test, ito ang aking nakuha. Mas nalagpasan ng overrange variator belt play ng 7mm ang size ng stock variator, which is good dahil hanggang dito lang ang belt play ng stock Choi Nori nung all stock pa siya, nakitang kita sa dati niyang belt marks. So ayan na nga ang result ng ating modification. Top speed registered up to 52 kph on a 35 teeth low speed rear sprocket. Mas madadagdagan pa yan if 34 teeth rear sprocket ang gagamitin. Worth it nga ba? Para sa akin, it's a big yes. Especially nung all stock pa siya, sobrang hirap paabutin ng 40 kph. And to know na mas madali na magpalit ng Honda Beat variator kaysa sa OEM. So ayan na mga ka-Choy, sana may natutunan naman kayo sa ating Choi Nori modification vlog for today. Maraming salamat sa mga sumusubaybay at patuloy na pagsuporta. Sana samahan nyo pa rin ako sa ating mga future next projects. At ride safe, and see you on the next vlog. No! Oh, hello! Dito na ako sa UK. At ito na ang start ng ating travel vlog. So yung mga nanood sa Choi Nori, sa Super 4, sa motovlog natin, sana subaybayan nyo yung travel vlog natin dito sa UK. Ang ganda dito, lamig.